Kumusta? Mabuti! For today's video. Ito yung unang beses na nakasama ko si Nili sa post office o DOR ang tawag nila dito. Doon kami kumukuha ng sahod at pupunta nga pala kami ng araw na yan para ihulog ko yung cheque na aking sinahod. First time ko ang pumunta ng post office ng sobrang aga at bago nga kami pumunta doon ay kumukuha muna ako ng online appointment. Nung nabubuhay pa nga si Lola, yung lagi kong kinukuhang oras ay alas 2 o alas 3 ng hapon para tapos ko na silang asikasuhin ni Nili bago ako pumunta. At hanggang dyan nga sa may post office ay kasama ko si Nili dahil hindi siya pwedeng maiwan na mag-isa sa bahay. Kaya maaga din ang aking kinukuha na schedule ay para hindi din kami abutan ng matinding init sa paglalakad. Para nga lamang ako may kasama na anak na kailangan na sabihin na wag siyang maingay at wag siyang iiyak. Panay nga ang kwento ng biglang natahimik at nang tingnan ko nga ayun pala'y nakatulog na. Mapanlin lang ang sunglasses ni Nilush, panay ba nga ang daldal ko, yun pala Sleeping Beauty na ang person. Tinawag na nga ang aking number at diniposit ko lang sa aking bank account yung cheque na inisyu sa akin ng anak ni Lola na lalaki. At kailangan ko pa nga maghintay ng 5 days bago ito pumasok sa aking account. At ay nga si Nilush at behave na behave at para nga lamang bata na inihabilin sa may tabi. Kapag lumalabas nga kami ni Nili, hindi na kami nagpapaalam kung saan kami pupunta dahil tiwala din naman sila sa akin. Basta pagdating ng hapon ay ang ginagawa ko, itinatawagan ko ang kanyang kapatid, si Imadora at si Rapi para i-update sila sa kalagayan ni Nili at kung saan kami nagpunta. At ay nga't gustong pumunta dyan sa tindahan ng pakain sa aso at pusa at baka daw meron dyan tinda na garapon. At bago nga kami umuwi, dumaan muna kami dyan sa may ration store para mag-grocery at syempre si Nilush ay may mga gusto din bilhin. Dere dabaw, Jesus sa libo. Tay. Kumuha nga ng tea pero hindi dahil sa iinumin niya yan, kundi dahil dun sa bulaklak na nasa picture sa karton. Kumuha na nga din ako ng itlog dahil nalimutan kong magpabili kay Rapi at siya nga ang bumibili ng itlog kapag namimili siya ng mga gulay at prutas. At habang nandiyan nga ako sa bilihan ng karne ay iniiwan ko si Nili dun sa may gilid at tawag-tawag nga ako, yun pala'y nanakbo na, yung pushcart. Hindi ko na nga isinasama dyan sa bilihan ng karne si Nili dahil minsan ay ayaw niya makakakita ng karne at isda dahil akala niya ay sa kanya ipakakain. At kapag pumupunta nga kami dyan ay lagi ko ding naaalala si Lola dahil paborito niya yung pastrama at isda na lagi kong binibili sa kanya. Bago nga mawala si Lola ay binili ko pa siya dyan ng kanyang isda hanggang sa hindi na nga din nakain. At ayun nga tagahanap si Nili ng candy na may fruit flavor pero wala siyang makita nung kanyang gusto. At sabi ko sa kanya ay yan na lamang parang jelly ang kanyang bilhin at nung una nga ay aayaw-ayaw pa pero kumuha din naman ng strawberry flavor. Pero ang mas type ni Nili ay ang nakita niya na payong na kulay pink at gusto niya daw niyan. Pati nga payong ng may payong na inihabilin nga lamang ata ay gusto din bilhin. At fast forward at pagdating nga namin ng bahay ay bigla na lamang nag-iyak. Ano ilulekit pa makumakera ni Mita Pele tutak? Adel dato ba? Yung pala kaya nag-iiyak ay natakot kay ate na nakasabay namin sa pagtawid sa kalsada. Pinay din si ate at isang caregiver at follower din natin siya kaya natuwa siya nung makita niya si Nili. Nagkakwentuhan kami saglit at hinaplos niya si Nili sa likod at sa takot ni Nili na baka siya ay kuhanin ay yumuko na lamang ito sa aking balikat na parang bata. Kaya ayan at pagdating ng bahay ay nag-iiyak at ayaw niya daw na mapapunta ako sa iba at ayaw niya din na iba ang mag-aalaga sa kanya. Mahal na mahal nga ako ni Nili at lagi niya ding ipinagpapasalamat na kasama niya ako at ako ang nag-aalaga sa kanya. Ay, tukat mo sa likmo ka, Eloy. At ay nga't nagagalit at ayaw niya daw sa kahit na sino at mabait daw ako. Kahit nga sa kanyang kapatid ay sinasabi niya din niya na ayaw niya na iba ang mag-aalaga sa kanya at ako lamang daw ang kanyang gusto. Mahirap nga lamang siniling alagaan kapag ganyan ang kanyang kondisyon pero kapag gumaling yan ay lalong sobrang bait niyan. Lagi ko nga ding naiisip na paano na kaya si Nili kapag nag-for good na ako, sana ay meron ding tumagal sa kanya tulad ng nagawa ko. Sa game gilida. Nakuli ka man gilida, iti bayakan. Tama? Adi actually miluklak. Naki Beseder to. Od na. Mami, ano, adgam to kuli gilida, iti bayakan. Arak at anilorot sa. Gusto na ko niyo. Contemplation, biakar kag lida. Lalo, sa pilida. Lida. At ayun pagkatapos kumain ay nag-request pa na gusto niya daw kumain ng ice cream o glida. Paborito nga din ni Lola yung ice cream na yan at kapag kumakain sila ay hati sila sa isang ganan. Kalakalahati nga lamang din ng ice cream ang ibinibigay ko kay Nili at yan pa nga yung kalahati nung kinain niya. Araw-araw niyang gustong kumain ng ice cream kaya hindi pwedeng isang buong ibigay dahil meron din siyang maintenance para sa kanyang sugar. Pero bihira na naman ngayon siniling kumain ng matatamis, hindi katulad dati nung nabubuhay pa si Lola na talaga namang mayat maya ay gusto nilang kumain. Mamang sorbetero, tayo'y sumayaw. That's it. Masukit tayo sumayaw. At ay nga tamang kwentuhan lamang at kanta ng mamang sorbetero habang hinihintay namin na medyo lumambot yung kanyang ice cream.
Ano lekit ba makumaker? Ano lekit ba makumaker? Lamasa. 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 Ako magkasi-kasi naman pumakagdabi ko. Bulaga. At ayun nga, craving satisfied na naman ng isang bata for today's video at nakakain na naman ng ice cream. Mahilig nga si Nili sa mga matatamis kaya kailangan ay kontrolado din ang kanyang pagkain at yung tamang dami lamang ang kailangang ibigay. At ayun nga, pagkatapos kumain at habang nakatambay kami dyan sa salas ay napansin ko yung kanyang best na nakalagay sa ilalim ng side table. Nag-iiyak nga at pinapatapon niya sa akin at ayaw niya daw noon dahil galing yun kay Imadora. Kanina nga ay ayos na ayos at sayang-saya nang biglang nagkasumpong na naman at kung ano-ano na naman ang pumapasok sa kanyang isip. At nang kalmado na nga ay sabi ko'y matulog muna siya para pagising niya ay maayos na ulit ang kanyang pakiramdam. Ay siya hanggang dito lamang ating kwentong for today's video at maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share Ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.